And the thing is, ganun din sa Pilipinas. Mm. Etong mga to, etong mga to, kaya galit sila sa candidate na hindi mahawakan ng big money sa Pilipinas. Mm. Kaya gusto nilang papagsakin si Sara. Kasi di ba si Sara sinabi niya na, I'm sorry. hindi ako nabibili ng pera. Sabi hindi ako nakikipag-kompromiso. Kaya si Sara, marami pa kayo hindi nalalaman kay Sara, nahahanga kayo. Correct. Na talagang, tangin ng babaeng to. Talagang wala talaga siyang pakialam. Actually, meron akong kwentong barangay, putang ina. Meron akong kwentong barangay. Manuloko ka doon sa kwentong barangay ko mamaya. Alin nakakaloka si Sara. Alam mo yung parang, alam mo may mga posisyon na kung ako yung nandun sa ni Sara na parang, girl, okay na, kahit lunukin mo na kaunti yung pride mo. Oo. Si ate mo. Si ate mo. Hindi pwede. Hindi pa pwede. Ito lang siya. Na parang, ito ako, ayaw niyo ako, wag niyo ako iboto, wag niyo akong supportahan. Pero at least, hindi niya na-compromise yung sarili niya. That's what she's thinking right now. And yan ang kanyang mindset na, no girls, parang, if you don't want me to, if I cannot sit with you, I will not, I don't care. Parang ganyan. Correct. Itong kaya BBM, done deal na to. Done deal to. Perfect na to. Yung sinasabi, paano kung Democrat yung pumalit? Baka hindi naman mga politiko ang in charge kung i-defrost o hindi. Ang in charge niyan, yung deep state ng Amerika, it's Pentagon, it's the CIA. It's the same group whether regardless kung sino yung winning. Yes. Okay na yun. Diretso. Sa tingin niyo, pag nagkaroon ng presidente ng president ng Amerika, bilang sabihin, i-defrost, i-freeze niyo uli yan. Walang ganun, be. Wala nang impediment. Bakit mag-order yung bagong presidente ng Amerika? Wala nang kaso. Na-dismiss na ng Sandigan Bayan. Sabi ni Elsie Xiao, slight correction, hindi tahimik si Winnie Monsod tungkol sa pagiging adik ni Junior. Pinahayag pa niyang matagal na nilang alam iyan. Kaya lang daw, hindi sila nag-iingay ay dahil ayaw nila kay Sara. Di kain suka pa rin siya. Kain suka pa rin siya. Kasi kung alam niya, di siya nag-iingay, ibig sabihin, meron laman yung bibig niya. Which is suka. Diba? So, ibig sabihin, mas importante sa kanya ang manahimik about drug addiction kesa magkaroon ng opportunity si Inday Sara sa politics. Hindi, alam mo Joey, kaya sila ganyan. Kasi yung mga ganyang ilit-ilit sa Manila, kasi kasalamuhan nila yung mga yan. Yung mga Addictus Benedictus. So they think itong mga Addictus Benedictus functional. Kasi yung mga nakapaligid sa kanila bakla. Nakikita nila yung mga yan. Kaya nga diba nagkaroon ng chismis, no? Ang chika ni Tambilina, ako nang gigiba sa mga yan, pero I want half. Talaga? Meron siyang ganun Yes. demand. Kaya siguro nabuisit sa kanya si Mamshi. Parang, wow, talaga? Wag na lang. Half talaga. So, feeling niya anak din siya. He wants half of the Marcos assets. Oo. Feeling niya anak din siya. Girl, hanggang hindi na di-defrost yan, hindi nila pakakawalan ng kapangyarihan. Kaya nga by proxy yan eh. Ng 2028, baka nga patakbuhin nila dyan si Mamshi. Oo. May mga feelers na. Yung mga feelers na. Na si Mamshi ang patatakbuhin. Diba? May news. Si Mamshi ang patakbuhin nila. True. Or something else. Ganyan lang din, girl. Ayaw makinig. Kaya nilang bilhin lahat. Bakla yung mga politiko.
walang pumapalag eh. Kita mo yung mga babae hindi pumapalag, di ba? O, palag kayo. Bakla kasama, binigyan namin kayo ng mga maleta. Mm. Lahat yan, may eksena. Sama-sama sila. Siyempre, wais na girl. Nung panahon ng tatay niya, tangina, ang dami natin dito magkakasabwat, kami lang ang binabarubal Mm. Ngayon, wais na. Lahat tayo babagsak. Gago ba kayo? Oo. True. Ayan. So, alam niyo na. Mm. Will anything change if Democrats win in 2020? What the fuck are you talking about? Manood kayo nung bagong episode ni Candace Owens. My God, nakakaloka. Alam niyo Sabi niya? yung liberal aligned na show na The Young Turks. Oo. Di ba may babae doon? Oo. Girl, Candace Owens, conversation with the girl sa show ni Candace Owens. Okay. Alam mo pinag-usapan nila? Magkasundo na sila. Hindi, alam mo pinag-usapan nila? Okay. Pinag-usapan nila? Oo. Alam niyo, pinaglalaruan lang tayo itong mga to eh. Yun ang usapan nila. Sabi ni Ana. Ana ba yung pangalan ng girl? Na, Ana Kaspar. Oo. We used to hate each other so much. Sabi niya, yeah, we really hate each other so much. Sabi ni Ana, well, I'm still pro-choice, etc. Sabi niya kay Candace Owens. But you know what? Sabi niya ganyan kay Candace na, you know what? I really thought that conservatives are not really pro-life, ganyan. Kasi, bakit mas inaano, pag ibang life na yung usapan, hindi sila nagiging pro-life. Tapos doon daw siya humanga kay Candace Owens. Kasi si Candace Owens, di ba, anti-abortion talaga si Candace Owens. Sabi niya, doon daw talaga siya humanga kay Candace Owens na you really believe in what you believe. Ginanyan niya. Kasi ngayon sa Gaza, you are against it because your stand is pro-life. Against kayo dun sa gera dun sa... There's a consistency. May consistency sa stand ni Candace Owens. Tapos sabi ni Candace Owens na sabi niya, marami naman tayong pwedeng pagkasunduan. Like, we both want money out of politics. Kasi nga, ang ano nila is the Democrats and the Republicans are the same. Ito na yung nakita nila na they are dealing with the Epstein class. And the Epstein class span both parties. So, yun yung kaya... thank you sa pangkapikita nyo. Hindi kami humihingi ng mga pangmaleta. Hindi kami humihingi ng pangmaleta kasi binibigyan kami ng pangkape ng aming mga viewers. And that is enough. Correct. Diba? Correct. That is enough. Hindi na kailangan ng maleta. Ayan. Binibigyan tayo ng pangkape ng mga nakikinig sa atin because, ewan ko, siguro natutuwa sila sa atin dahil moisture, ganyan. And the thing is, ganun din sa Pilipinas. Itong mga to, kaya galit sila sa candidate na hindi mahawakan ng big money sa Pilipinas. Kaya gusto nilang papagsakin si Sara. Kasi di ba si Sara sinabi niya na, I'm sorry. hindi ako nabibili ng pera. Sabi hindi ako nakikipag-kompromiso. Kaya si Sara, marami pa kayo hindi nalalaman kay Sara, nahahanga kayo. Correct. Na talagang, tangin ng babaeng to. Talagang wala talaga siyang pakialam. Actually, meron akong kwentong barangay, putang ina. Meron akong kwentong barangay. Manuloko ka doon sa kwentong barangay ko mamaya. Alin nakakaloka si Sara. Alam mo yung parang, alam mo may mga posisyon na kung ako yung nandun sa ni Sara na parang, girl, okay na. Kahit lunukin mo na kaunti yung pride mo. Oo. Si ate mo. Hindi pwede. Hindi pa pwede. Tangina mo. Yung questionin mo talaga na parang, Bax, uubos na tayo, Bax.
Siya wala siyang pakialam. Ano pake? Sas, you think mag-revenge si Sarah para kay Tatay Diggs? I don't think that she will do I don't think that she will spend her time doing revenge because that's Yeah. not what PRRD wants as well. Mm-mm. Mm-mm. Pero I believe that along the way with how she's going to manage her affairs, may mga masasaktan talaga at wala siyang pake. Gano'n. Hindi dahil sa gusto niyang gantihan, kundi kasi yun yung part ng trabaho niya. Gano'n. Mhm. So ganun ang eksena. Ganun ang eksena ni Sarah. Wala siyang pakialam. Na bahala kayo dyan. Mag-eme-eme route kayo dyan. Pero ito lang siya. Na parang, ito ako, ayaw niyo ako, wag niyo ako iboto, wag niyo akong supportahan. Pero at least hindi niya na-compromise yung sarili niya. That's what she's thinking right now. And yan ang kanyang mindset na no girls, parang if you don't want me to, if I cannot sit with you, I will not, I don't care. Parang ganyan. Correct, oo. Yung So, si Inday yung mga tipong pag sinabihan siya na, "Oh, you cannot sit with us," gano'n. I don't fucking care. I'm going to create my own seat. No, ganun yung sagot niya. ganun yung eksena ni Inday. Ayaw niyang makipag-body-body. Okay, ayaw niya makipag-body-body. So, ngayon, itong kina BBM, done deal na to. Done deal to. Perfect na to. Yung sinasabi, paano kung Democrat yung pumalit? Baka hindi naman mga politiko ang in charge kung i-defrost o hindi. Ang in charge niyan, yung deep state ng Amerika, it's Pentagon, it's the CIA. It's the same group whether regardless kung sino yung winning. Yes. Okay na yun. Diretso. Sa tingin niyo, pag nagkaroon ng presidente ng president ng Amerika, bilang sabihin, i-defrost, i-freeze niyo uli yan. Walang ganun, be. Wala nang impediment. Bakit mag-order yung bagong presidente ng Amerika? Wala nang kaso. Na-dismiss na ng Sandigan Bayan. So ano magiging, so ano ngayon kung magkaroon ng Democrat? Wala namang kaso, walang impediment. True. So, na ano talaga niya, girl? Na-achieve niya yung gusto niyang ma-achieve sa kanyang presidency. Oo. Which we have to give it to him. Wow, ang galing mo, ha? Naiputan mo ang mga dilaw. At willing naman din silang sahudin yung ipot mo. At i-facial. Diba? Kasi napaniwala sila bakla. Na, pagkatapos ko, kayo na, ha? Hindi alam ng mga dilaw na merong defrosting ng frozen fruits and vegetables na aabot na more than. You think it's a CIA hub for 2028? Of course it is! Klaro naman sila dyan, hindi naman nila tinatago, di ba? Hindi naman nila tinatago. Ano sa tingin mo, do you really think that hub will actually help you? Will actually help the Philippines to become a rich country? Mga bakla ba kayo ng taon? Do you really think that the US will go all the way in order to do that, in order to make our miserable lives better? Are you stupid? Listen to Candace Owens and Anna Chuba. The government don't even care about them, Americans. Sino ka ba? True. Tapos biglang makikare sila sa inyo? No, they don't. Look at Americans, how much they distrust their government. So much. True. Ana Kasparian. Ayan si Ana Kasparian. Panoorin niyo yung chikahan nilang dalawang yun. Ang nakakatuwa. Na ginaganyan ni Ana Kasparian si Candace Owens. Don't you think that you've been used? Because you're this black woman and then
you have this really you have this statement against uh, uh, like black people, etc. Do you think that you've been used? Sabi ni Candace Owens. Well, thinking about now that I think that I was. Sabi ni ay, Mm. na ate mo. Tapos parang sabi niya na, Very honest pero yung conversation nila, no? Yung, very honest, very oo, honest. Tapos oo. sabi naman ni Candace na, but that Alam mo, was really wish ko ng ganyan conversation with hardcore pinks. na biglang magkausap na yun na, oh, baka, di ba? Oo. Naggagaguhan lang. Di ba ginago kami ni BBM? Kayo, ginagago rin kayo ng mga kakamping ninyo na leaders. Mm-mm. Pero ayaw yung tanggapin. Oo, Na magkakutsaba yung mga nanggagago sa ating dalawa. correct. Kami, nag-move on, nag-ano na kami, matagal na Tanggap kami na namin. move on from the denial stage, di ba? Inintindi na namin yung pagkakamali namin at tinanggap na namin. Di ba? Ayun. So, yun yung nangyari kay, yung sabi ni, Carmen ang nagsabi nga, di ba? Ginamit kami ni BBM. Mm-mm. In order for him to go back to power. Tapos ngayon naman kayo, nagpapagamit naman din kayo. Ngayon, so parang, doesn't make any sense. So, yun ang nakakatuwa na usapan ni Candace Owens and Anna Kasparian na parang very, very honest, very refreshing. And may mga bagay pa rin sila hindi magkasunduan. Kasi si Anna Kasparian, ano kasi siya liberal siya. Yun talaga, marami talaga siyang policies na liberal ang eksena, no? Pero makikita mo na marami talaga silang na pinagkasunduan talaga nila. Money should be taken out of politics. We shouldn't have a foreign country dictating our foreign policy. Yung mga ganyan ba? Ayaw na rin nila ng guerra, ayaw na rin nila ng mga endless wars. They really want yung mga ordinaryong Pilipino na gusto nila ordinaryong mga Amerikano, gusto nila ng murang bilihin sa mga supermarket, affordable healthcare, ganyan, etc. So ang chika na niyan, kayong mga kakampings, hindi ba kayo magtatanong kung bakit halos na, karami, yung iba sa inyo, itinakbo nyo yung mga magulang nyo. Tapos sinabi ng mga leaders nyo na sobrang evil ni BBM at ng mga Marcoses because of the ill-gotten wealth. Tapos ngayon, na nag-dismiss yung kaso, tahimik yung mga leaders nyo ngayon. Correct. Ano yan, di ba? So, meron akong question. In the course of, the yellow-pink to full-time DDH era, ano sa tingin mo yung mga top situation, and pati yung mga nandyan sa comment section, please identify, ano yung mga turning point na sinabi nyo, atang ina nyo, kain suka kayo, kain tae kayo, ganon. Siguro mga 3 situations, 3 instances wherein talagang tang ina nyo, kain tae kayo, ganyan, kain suka kayo, ganyan. Yung nakita niyo na was it at that time when Mom Shi invited all the yellow designers, yung mga ganyan. Tatlong kain tae. Tahimik sila na kinonfirm na ni Amy na nagdodroga ang kapatid niya until now. Tahimik sila na sa maleta na dinideliver kay BBM ang mga maleta. Pangatlo, tahimik sila itong Sandigan Bayan. Mga bakla, you don't exist anymore as yourself. You are now a fully fledged mukbangero ng mukbangero ng tapos wala na. Yung identity nyo na ngayon naka-build up na sa sa mga namatay na drugista. Which a lot of Filipinos wouldn't admire you for. Kayo lang yan, be. Marcos na rin. Ayan.
Yung na yan na matagal nilang pinaglalaban, tas ngayon nga sila. Sabi ni Kuya Mikaelni. Ayan. Fully fledged traitors and patriots. Sabi ni Hazel ay. Risa na kumakamkam ng sangkaterbang insertions. Actually, sa totoo lang, yung pinaka-first na kain-tae, for me, nung hindi pa masyadong full, medyo in denial pa si medyo in denial pa yung mga DDH na kampi sila kay BBM. So, at that time, yung majority sa Senado, sila Bongo, sila Sen Aimee, sila Sen Robin, nasa majority pa sila. Kasi yun naman yung arrangement ng yun yung situation then, nung magkakasama pa sila nila Mig Subiri. Pero, si Risa, part ng minority, at kasagsagan ng Alice Guo issue. I think yun yung mga early signs of kain-tae. Yun yung early signs of kain-tae ng mga DDH, yung mga galit na galit sa mga Duterte. Kasi parang, nung time na yun, sa live namin binabanggit ko rin yun na may something wrong dito. Kasi parang tangina, si Risa, minority, pagkatas lahat ng kapritsyo niya nasusunod. 'Di ba? Minority siya kuno on paper, pagkatapos lahat ng kapritsyo niya nasusunod. Yung Alex Guo na hearing niya, talagang parang, wow, talagang bonggang-bongga lahat ng resources ng executive, gamit na gamit. At that time, parang, mukhang may kumakain ng tae dito. Alam mo, yung Alice Guo, alam mo yung Alice Guo, ano nangyari nung kay Alice Guo? Anong kaso? Hindi naman espionage. Mm-hmm. Anong kaso? Oo. Pinatira yung girl ng possible campaign funder. Mm-hmm. Pinatira yun. Na parang, bakla, para may funding ka sa sa 2028. Kaya baka alam mo, feeling ko kaya ito si ate. Talagang, putang ina, ako dapat bang number 1? Ako yung dumilihensya ng campaign funds. Mm-hmm. Alam mo yun? Mm-hmm. Sabi ni Elsie Shaws, like correction, hindi tahimik si Winnie Monsod tungkol sa pagiging addict ni Junior. Pinahayag pa niyang matagal na nilang alam iyan. Kaya lang daw, hindi sila nag-iingay ay dahil ayaw nila kay Sara. Di kain suka pa rin siya. Kain suka pa rin. Kain suka pa rin siya. Kasi kung alam niya, di siya nag-iingay, ibig sabihin, meron laman yung bibig niya. Which is suka. Diba? So, ibig sabihin, mas importante sa kanya ang manahimik about drug addiction kesa magkaroon ng opportunity si Inday Sara sa politics. Hindi, alam mo, Joey, kaya sila ganyan. Kasi, yung mga ganyang ilit-ilit sa Manila, kasi kasalamuhan nila yung mga yan. Yung mga Addictus Benedictus. So, they think, itong mga Addictus Benedictus, functional. Kasi yung mga nakapaligid sa kanila, bakla. Nakikita nila yung mga yan. Ayun. Or okay lang sa mga kauri ni Winnie ang pagiging bangag. Kasi kasama, ba't nila alam na bangag si BBM? Di ibig sabihin, yung grupo nila kasama. Ka-jamming ni BBM. Sila naman yung unang nakaalam yan di ba? Sila naman yung unang nakaalam na Judictus Benedictus si BBM. Ba't nila alam? Di ba sinasabi nga nila sa atin ng eleksyon? Jodic yan, Jodic. Ganun. Ayun. Tapos pinakitaan tayo ng drug test ni BBM. Naniwala tayo. Diba? Pero sila sabi, ba't nila alam? Hindi siguro kasi kasama nila. Sure na sure sila nun Diba? Si Risa, never ko narinig kumutya kay BBM. Tahimik sila doon na na-confirm ang drug addiction ni BBM. Whereas tinawag nilang fent addict si FPRRD. Tahimik sila sa issue ng flood control. Sabi ni It's Fudge. Ayun. Yung mga nasa comment section, mention kayo ng mga kain suka, kain tae moments. Ayan. Kasi diniscuss na namin earlier, yung ultimate yung ultimate kain tae mukbang ng mga Dilaw at Pink before they transition into a full-time DDH. Ganon.
And, oo, naka-live tayo. Kaka-start lang natin. Nag-start kami mag-live 5 AM. Ayan. Risa Monsodrilon, Puñemas, Llamas, et al. Mga human rights ko know with a cause. Miss Joey, tingin mo kakampi pa din si Aimee or kunwari lang para maka-defrost? Impossible kasi di niya alam na nilalakad ni BBM yung to defrost. I'm pretty sure makikinabang siya. Kasi part siya ng family eh. 'Di ba? Pero, ang tanong kasi dito, I think hindi na siya makikinabang masyado. oo. Ayun. Pero tingin ko, totoo rin kasi yung away nilang magkakapatid. Totoo rin yung away nilang magkakapatid. Kasi nga, may mga eksena talaga na, iniiwanan talaga si Aimee sa ere. And I think yung yung mga ginawa ni Aimee, like for example, nagsalita na siya dun sa, di ba publicly ang sinasabi na ni Aimee, di ba kamag-anak yan si Lisa? Ganun yung na-regard yung asawa ni Bongbong eh. Kasi ang sa akin, ang concern ko lang yung kapatid ko. Kung gusto niyang umuwi, aalagaan ko siya. I-rehab ko siya. Iiwanan niya rin yung pagiging senador kapag umalis yung kapatid niya, pag nag-resign yung kapatid niya. Yun ang sabi ni Aimee. 'Di ba? Kasi yung mga ginawa naman ni Aimee, hindi naman nakalamang yung kapatid niya dun eh. Yung mga ginawa niya in the past, hindi naman kapatid niya ang nag-benefit eh. So, I follow results, curvy back up. I follow results. And yung resulta ng mga ginawa ni Sen Aimee, hindi naman si BBM ang nag-benefit nun eh. It is not as if Aimee is going to be a choice for presidential election in 2028. I think ang concern ni Aimee ay hindi yung defrosting sa new presidency, kundi redemption. Oo. Parang dead man na sa kanya kung makuha o hindi yung kung ano man yung ide-defrost. Oo. Mas malaki yung concern niya dun sa redemption. Yeah. Kesa dun sa I think so. Ayun. Kay BBM, ang kanyang concern ay fruits and vegetables. Oo. Wala siyang pakialam sa redemption. Obvious ba? Hindi ba obvious? Oo. So, yun. Ganun. Kasi kung iniisip ko di ba yung binibintang kay Aimee na, mapagkakatiwalaan ba siya, et cetera, yung mga ganun-ganun. Parang, yung mga ginawa ba ni Aimee, sino ba nag-benefit? Ultimately. Hindi ako, makapagtiwalaan ba siya? Well, ako hindi ko naman siya nakakasalamuhan. Nakakasalamuhan niya si Inday. O di si Inday makapag-decide. I mean, among all of us here, sino sa atin nakakasalamuhan si Aimee? Na hindi in front na hindi sa nababasa lang natin sa social media or whatever. Oo. So, bahala na siya eh. If you can, kung mapapagkakatiwalaan siya o hindi, mapagkakatiwalaan about what? And it is not as if we can answer in the affirmative for any other personalities. Diba? Pag kunwari, meron ka ibang personality, can you really trust them 100%? Parang, hindi natin alam yun eh. Would you be able to trust, let's say, yung mga certain person, 100% I can trust this, ganyan. Hindi natin alam yun. Hindi, parang ganito. Ano yung pagkakatiwala mo? Una, ano yung pagkakatiwala mo? Will you trust your life to Aimee? I won't, kasi hindi naman siya kilala. Why would I? Ngayon, ano ba yung pagkakatiwala ko sa kanya? Wala naman pagkakatiwala. Ako, kung anong ginagawa mo, if it's, ang nakikita ko naman, hindi naman ang kapatid mo nag-benefit din sa pinaggagawa mo, carry lang. Pero, pag biglang kapatid mo, pagsalba na yun sa kapatid mo, dyan na tayo. Ibang usapan na yun. Ibang usapan. And siguro yung i-qualify natin yung mapagkakatiwalaan ba si Aimee, ganyan. Ang problema kasi ganito, si Aimee would show up every single time na kailangan natin ng merong aksyon. She would always show up.
some parang feeling nila kulang or whatsoever, ganyan-ganyan, pero siya, nagsho-show up siya. Sa'kin sapat na yun. Kasi kung naa-advance mo naman yung ano, naa-advance mo naman yung movement, yung ano 'no, yung side of politics natin in which I am aligned, yun yung concern ko. So if she does that, dun ako, 'di ba? Kasi sa totoo lang, at the end of the day, ang kailangan talaga natin para magkaroon tayo ng pangil is yung merong kumikilos, yung merong nagde-deliver. Ganun, yung merong hindi kasi sapat yung parang, loyal-loyal, ganyan-ganyan. O sige, tara, magkakampi tayo. Kaso nga lang, wala ka mang ginagawa. Eh, paano yun? 'Di ba? Kailangan mo ng muscles. And IME is providing muscles for us, sa totoo lang. So parang sa akin, yung question na, ano, yung question, pagkakatiwalaan ba si IME, ganyan-ganyan, masyadong naive. Masyadong naive yung ganong klaseng question. Na you make it about your feelings and your distrust and your trauma. And I think you do not let your trauma decide for you. Kasi sa panahon ngayon, ang kailangan natin, numbers. Sa panahon ngayon, ang kailangan natin, mga kakampi. Ngayon, kung sino yung makakapagpalakas ng posisyon natin politically, dun ako. 'Di ba? And I think yung last time na ginawa ni Sen Aimee about the no election, it's a very, very important question to pose. 'Di ba? Na, ano, 'di ba? Gusto niyo na no election sa 2028, 'di ba? Noel, 'di ba? Noel, ganyan ganyan. And those kind of questions were ano no, that question specifically is very important to be posed doon sa ano no, sa national level of conversation. Kasi tayo, umaasa tayo sa 2028 election. Let's say, hindi mapababayan si, ano, hindi mamatayan si BBM, umabot tayo ng 2028. Importante na meron tayong 2028 election. 'Di ba? So yung mga ganong klaseng situation, oh, hindi ba against yun dun sa interest na continuity ni BBM? Ako mas ano ako na compromise na ang yellows. Doon ako. Parang ganito, sino mas pagkakatiwalaan mo, si Risa or si Aimee? Correct. Oo. 'Di ba? Dapat meron tayong comparison. No? Eh, Of the available choices right available now. choices in life. Oh, ngayon meron kang 24 senators. How are you going to rank Aimee to the rest of the senators that we have right now? Yeah. That's real politics kasi. Hindi yung parang mag-aano ka based dun sa feelings. Hindi ko kasi ma-trust kasi Marcos, yung mga ganon. Yung hindi ko kasi, yung ganon, yung kasi even naman kasi sa, in 24, sino pipiliin mo kakampi? Even naman kasi sa loob ng Marcos Romualdez, not all of them are pro BBM. Because they have seen BBM grow up and they know him as a person. True. Ayun, sabi ni Edith, doon ako sa rumirespeto sa konstitusyon, sino man na hindi sumunod sa konstitusyon, wala na, tapon na sa ilog. Ayun. Aimee should be the least of our concerns at this time. Let's move on to other topic. Actually, sa totoo lang, yung mga tanong ng tanong, can you trust Aimee? Ba't yung problema? Diyos ko po, ang problemahin ninyo, makonvince natin yung mga senador na wag lumipat. Wag mag-jump ship. Si Aimee ba merong chance na mag-jump ship? Lumipat dun sa minority? 'Di ba? Masyadong naive yung ganong klaseng gagawin mong issue yun. Convince natin ngayon si Joel Villanueva na magstay. 'Di ba? Convince natin siya na magstay sa majority sa sa Alan Peter Cayetano block para hindi magbago yung leadership sa Senado. O meron bang kahit anong inkling that Aimee Marcos is going to move to the minority? 'Di ba? Ayun. Yellow celebrities partying with BBM, Ma'am She, BBM admin appointing Yellow Pink in his administration and being so quiet on all the things they hated about the Marcoses before, sabi ni Floren Carlo. Ayun. But it's also naive to trust Aimee fully. If you're going to distrust, ano muna yung basis of the distrust, Francis? Okay na yan. Edi wag ka magtiwala. Problema mo na yan. Let's move on. Ay, kinonfirm na ni
Philippine ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na kinancel nga ng Oo. US ang tourist visa and diplomatic and tourist visa ni Martin Romualdez. Martin Oh my Romualdez. God, Oo. the fall of Martin Romualdez. Mm. Bakit kaya? Oo. Baka may desisyon. Tingnan nga natin, Universal Entertainment. Hindi, baka siguro dahil ongoing yung investigation and there, baka may development na nag-trigger to that. Oo. Ayun. Bakit walang nakakita sa ating mga DDS na ang ultimate goal pala ng bangag defrosting? Sobra tayong nabudol. Hello, matagal na pinag-uusapan yan. Make each day count. Na the purpose is really the defrost. Pero, hindi natin siya nalaman no election because he was saying the right words. And ako, nalaman ko na siya by nung nag-change siya ng foreign policy. At that point. 2023. Kasi First may quarter of mga, 2023. yeah, nasa Pilipinas pa ako nun eh. So I had a meeting with a lot of people, not bloggers, but people. And they were like talking about it. People in foreign policy and security emirate. Nagtausap-usap kami, nagtanong. Yun talaga sinabi ko. I think the quid pro quo is the defrosting of frozen fruits and vegetables. And now, I think yung pagka-dismiss ng Sandigan Bayan, it's heading towards there. He got successful. He got the bargain na yun lang talaga kasi ang makakapag ang balakid pa eh. Meron pang pending emirate ng PCGG and it has been taken care of already. Oo. So, Ayun. yun na yun. Ayun. Kasi daw di sure if Amy is Duterte talaga or galit lang kay Bibi. Alam niyo sa totoo lang, if you do not, tapos na nga yan, wag nang, if you do not want to trust her, they don't. They don't. Diba? Wala man lang rabid yellow pinks na nagtimbre sa mga tao nila na ang executive order 1 ni BBM as president is nanggaling ng PACC for a faction that is so anti-corruption, wala man lang nagprotesta. Actually, to be fair, ang sinabi kasi nun ni BBM, i-dissolve yung PACC in order to create a similar body of same purpose. Pero kasi, parang, of course, at that time, parang mambobola pa siya or whatever. So, kumbaga, parang, i-reorganize lang. Ganun yung, di ba ganun yung, ng mga banat niya nun? I-reorganize lang. So, ang question doon is, asan yung kapalit? So, sabi mo magre-reorganize ka di ba? So, asan yung kapalit? Ganun. Ayun. Tsaka tingin ko kasi, yan yung kaya yung unang tinanggal kasi ang daming pending kaso dyan sa PACC. Ayun. Kaya tinanggal. Doon pa lang sa deep dive, may hints ng papunta sa pagiging pro-US ang foreign policy ni BBM. Pro-West ang reading niya sa SMO ng Russia sa Ukraine. Oo, totoo. 2022, nung nag-start na sila tirahin si VP Sara at sumama na yung mga losers na kakamping. Ayan. I fear that the Philippines will take 20 years to get out of Bangag's hand. I can't believe the martial law years are happening right before our eyes. The cronies are one and the same. Sabi ni Chris B. Sas, are you saying that they need 18 years of defrosting? Marami ba aside dito sa dismiss ng Sandigan Bayan recently? No, napaliwanag na namin yun. The bank account is so huge. Yun yung hindi nila mapangalanan dun sa yung hindi nila mapangalanan dun sa Sandigan Bayan case.
yung mga bank accounts sa Hong Kong, Luxembourg, Belgium, Cayman Islands, US, and and other other countries. countries. And other countries. Yun. You cannot withdraw. You cannot withdraw billions of dollars in a bank na para ka lang nag-withdraw sa ATM. Tranches yun. Oo. Ayun. We are talking about, kasi di ba parang, di ba ang estimate nila na pinlaunder is 10 billion US dollars. Ngayon, yung 5 Girl. billion US dollars, yun yung nandun sa Sandigan Bayan cases for future cases. Yun yung na-identify. Marami pa Pero silang yung hindi naman na ng bank account, hindi natin hindi alam. identified. Hindi natin alam Hindi kung magkano yung identified. Pero ang estimate, kasi ang tagal na nun eh. So nagkaroon na ng interest. Baka ilang years na siya. That's like Mm-mm. 30, more than 30 years of money. Oo. In dollars. Baka ano na ngayon, ilan ang tinaas ng dollars, etc. Ang estimate, it's about 60 billion US dollars Mm-mm. ng nasa iba't ibang bangko. Bangko. Ayun. So, pando. Kaya nga 'di ba nagkaroon ng chismis no? Ang chika ni Tambilina, "O ako nang gigiba sa mga 'yan, pero I want half." Talaga? Meron siyang ganung Oh, yes. demand? Kaya siguro nabwisit sa kanya si Mamshi. Parang, wow, Hindi na talaga? parang, "Wag na lang." Half talaga? So, feeling niya anak din siya. He wants half of the Marcos assets. Oo. Feeling niya anak din siya. Parang, ay, ganon, half? Mm. So impyerno. Mm. Sinabi ko yan eh. Ano to? So it's about a trillion pesos or something like that. O ayan. November 27, 2024 ko sinabi. Oo. Mga 3 trillion pesos ang frozen fruits and vegetables. Kingpin wants half. Deadlock negotiations. November 27, 2024. Oo. Ang kapal naman ng mukha ni Tambi kasi, I mean, grabe na siya, nagko-consolidate na siya ng assets niya ng wealth niya since pagkapanalo ni BBM eh. 'Di ba? Nagbibili na siya ng kung ano-ano, mga construction companies na, 'di ba nag-ano siya ng EEI eh. Yung EEI, yung one of the biggest construction company. Bumili siya ng shares niyan eh, ng bonggang-bongga eh. Tapos Baka umalis. ikaw ba naman ang pababagsakin ng si Digong and everyone. Papayag ka ba ng putyo-putyo lang? Mm. So he wants half of frozen fruits and vegetables. Oo. Siyempre naloka. Ay, Kasi pa yun ng frozen fruits and vegetable, puta yung mga nakuha niya sa MOOE since 2023 national budget, 'di ba? Yan ay halos 15 billion per year ang dinadagdag sa MOOE ng 10 to 15 billion per year ang in-increase. Hindi pa sapat yun. Baka that's variables for half of the frozen fruits and vegetables. Of that, of the 3 trillion US dollars yan, Pesos. Pesos. 60 3 billion US dollars. 3 trillion pesos. Trillion nga pala, sorry. I thought billion. Ayun. So, ang eksena noon, nakalimutan ko kanino ko ito narinig. Sa yun ang chika. Tambi wants half of the Nung tingin ko na nag-propose siya ng ganyan, I want half, ganon. May ano na yan, may noted. Hindi ba kaya ang tagal ng
Kaya, di ba, as in, November 27, 2024 ko to pinost. Kasi nga, di ba, ang tagal mag-file ang tagal ipasa yung impeachment complaint. Oo. Meron na to Oo. eh. Di ba delayed? 2025 February, oo, oo. Naging Kasi February 2024. ang expectation nun, December 2024, ipa-file na yung impeachment. Hindi siya natuloy. Hindi siya tuloy. Tapos naging February na. Na-delay na siya ng na-delay. Oo. Ayun. Joey, if babaligtad si Joel sa win block, naisip ba nilang mag-ama kung anong iisipin ng mga kaanib na eto nga, hindi ko alam kung nakita mo yung post ko, The Ghost. Ang sabi ng ngayon daw, meron daw survey na ginagawa kung ano ang preferred ng mga miyembro ng flock ng JIL. At ang lumalabas, yung mga members ng JIL are opting for an independent Senate. So, ibig sabihin, they want Joel to stay in the Alan Peter Cayetano block sa Senate. Kasi hating-hati na ngayon ng Senate eh, di ba? 12-12 na sila ngayon eh. So, in order to preserve the leadership of Alan Peter Cayetano, dapat hindi aalis si Joel. Ang preference daw ng mga taga-JIL is independent Senate. Ngayon, eto kasi yung mga considerations. Si Joel Villanueva, hindi siya re-electionist. Hindi siya re-electionist. So, Joel Villanueva, sa pagdating ng 2028, hindi naman siya pwedeng mag-vice president, hindi naman siya pwedeng mag-president. He's not a presidentiable kind of guy. 'Di ba? So, walang tatakbuhan si Joel sa 2028. So, if he's going to pull off a Jinggoy Estrada stunt, para saan? 'Di ba? Para saan? Kumbaga parang, I mean, yun yung mga questions na perhaps kino-consider ni Joel Villanueva. Ganon. Pero, tama ka, kasi, okay, fine. O, hindi ka tatakbo sa 2028, but what's 3 years? What's 3 years, di ba? Kung hindi ka tatakbo ng 2028, o, edi tumakbo ka sa next election after that, di ba? Yeah, a cabinet position might also be, an option. Ganon. So, kapag lumipat si Joel sa minority, safe siya. Hindi siya kakasuhan, hindi siya ihaharas ng BBM administration. Pero kung gagawin niya yung tama, at kung accurate yung lumalabas sa survey ng JIL, according sa mga usap-usapan sa kaparangan, he can find a forever solace doon sa kanyang flock and probably some solid DDS votes when that proper time comes ay makatulong sa kanya para ma-re-elect siya ulit. So kung ako kay Joel, hindi ako magiging short-sighted. You pay your dues now, gawin mo yung tama, people are not going to forget that. 'Di ba? People are not going to forget that. And it might help you in handy pagdating ng election cycle after ng 2028. Ganon. Cabinet na lang, Joey, sana isipin mo. Pero kasi si Inday kasi hindi siya ganun eh. Hindi siya yung tipong magpapangako ng gawin mo ang tama, magpakulong ka or maggawin mo ang tama ganyan pagkatapos meron kang reward later on. So parang feeling ko, yung ibang mga politiko kasi, ayaw na lang magsakripisyo kung walang reward. Ang problema si Inday kasi hindi pala pangako ng reward. Ayun.